Pinasasampahan na ng kasong administratibo sina dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pang dawit sa mga ghost flood control project sa Plaridel, Bulacan. Rekomendasyon niya ng Independent Commission for Infrastructure sa Ombudsman. At nakatutok si Joseph Morong. Sa ikatlong interim report ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na inihain sa Ombudsman, pinakakasuhan nito si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan ng kasong administratibo na paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Gayon din sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at Maria Catalina Cabral, mga dating District Engineer Henry Alcantara, Assistant Engineer Bryce Hernandez, Construction Chief JP Mendoza at 5 pang engineer ng Bulacan District Engineering Office. Kaugnay ito ng 72.3 million pisong Ghost Flood Control Project sa Bagong Silang, Plaridel, Bulacan. Ayon kay ICI Chairman Justice Andres Reyes Jr. na kinabang ang mga senior na opisyal ng DPWH sa mga flood control project. We'll be submitting our interim report and recommendation to the Office of the Ombudsman on the alleged involvement of several DPWH officials and employees in obtaining bribes of unwarranted monetary benefits from flood control projects. Tungkol kay Bonoan, sabi ng ICI, may supervision at control siya bilang kalihim. Pero tinalikuran ni Bonoan ang tiwala ng publiko kaya naisakatuparan daw ang anomalya ng mga senior officials ng DPWH. Nabigo raw si Bonoan na maging maingat kaya nagresulta raw ito sa anomalya. Dagdag pa ng ICI, harap-harapan daw na nangyari ang pagnanakaw ng pondo ng bayan. At kung hindi pa raw sa State of the Nation address ng Pangulo ay magpapatuloy pa sana ang pangungulimbat. Kung mapapatunayang lumabag sina Bonoan, maaari silang makulong ng hindi lalampas sa 5 taon o pagmultahin ng 5,000 pesos o pareho. Maaari rin silang hindi na makaupo sa gobyerno. Ang umunoy kapabayaan ni Bonoan ay patungkol sa proyekto ng DPWH Bulacan 1st District sa kontraktor na Top Notch Catalyst Builders Incorporated na pagmamayari ng isang Yumir Villanueva. Para dapat ito sa isang riverbank protection structure sa Bagong Silang, Plaridel, Bulacan na nagkakahalaga ng 72.3 million pesos. Pero sa investigasyon ng Commission on Audit o COA ay hindi naitayo sa sinabing lokasyon ng nasabing proyekto. Pero may Certificate of Completion ito noong May 2025 lamang at nabayaran ito. Kaya bukod sa kasong administratibo, pinakakasuhan din ng kasong kriminal na graft, malversation of public funds, falsification of public documents, at paglabag sa Government Procurement Act at Presidential Decree No. 1759, sina Alcantara, Hernandez, ang owner ng Top Notch sa Villanueva, at iba pang taga DPWH Bulacan District. Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig na Bonoan at ng iba pang inirekomendang kasuhan ng ICI. Ang isinumiteng rekomendasyon ng ICI sasailalim naman sa fact-finding ng Ombudsman para malaman kung maihahain ito sa korte. More are coming. I repeat, more are coming. We will go into fact-finding immediately because these are referrals and they may need more documents to be able for us to be able to file cases for preliminary investigation. Samantala, pinasama na ng ICI na pakasuhan din ng bribery, corruption of public officials at plunder kasama ni na Senador Jinggoy Estrada, Senador Joel Villanueva at dating Congressman Saldico, sina Alcantara at Chief of Staff niya na si Carlo Rivera, Hernandez, Mendoza, aide ni Villanueva na si Peng, Mina Jose ng WJ Construction, mga aide ni Ko na sina alias Paul at Mark. Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang kanilang panig. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.